kinahanglan magpakita ang original nyo. Kinahanglan na ang congressman nyo sa Distrito 1 haut always present, dili mag-absent, maminaw sa mga tao, o kinahanglan pud uptick sa tanan naganap kana si Kong Migs Nograles. Sukad 2022 pa, nakita nyo naman natay resibo, makita nyo daghan na ta nahatagan na tabang sa mga tao. Kini ang realidad nato. Pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina nato. Kung magsarado na ang opisina nato, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Medical assistance, financial assistance, burial assistance, test skills training, SHED scholarship, livelihood programs, medical missions, jobs fair, sports fest, tanan ng mga programa nato, maundan na kung magsarado na ang opisina nato, kung di na ta makabalik sa Congress, kung mawalan ng Nograles sa Congress. Kung pareho paghihapon ang ipiliun nyo na sarado ang opisina niya, nya kita magsarado na pod, kay di ta nakabalik, wala na mo muduulan. Kana ang realidad na to. Karon, wala pa nyo mabati na kay naapa ko. Pero kung mawala na ko, na, kaluoy sa mga tao. Gibiyaan na baya mo. Wala na gani siya diri sa Davao. Nagsarado opisina, nasa abroad na, abot kung asan. Pero kita, bisan kinsa pa mong bash sa ako bisan kinsa pa magdaot-daot, magbuot-buot storya, wala ta mo gibiyaan. Kana si Kong Migs Nograles. So yun po mga kababayan, no, si Migs Nograles na tatakbong 1st District Congressman, no, makakalaban niya po itong si Congressman Pulong Duterte doon sa 1st District ng Davao City. At sinabi nga po niya sa kanyang speech na wala na daw, no, si Kong Pulong, nagsarado na yung kanyang opisina at hindi na daw alam kung nasaan, wala na daw sa Davao, baka nandun sa ibang bansa. Yun po yung kanyang banat mga kababayan sa kanyang pagkampanya doon sa 1st District sa Davao City. At pinagmalaki niya pa yung kanyang mga nagawa daw na tulungan, yung mga assistance na naibigay niya. At kawawa naman daw yung mga tao pag mawala siya, pag mawala na daw yung Nograles, hindi na makabalik sa Kongreso, wala na rin daw yung kanyang mga tulong mga kababayan. At ito naman mga kababayan, hindi po pinalampas ni Kong Pulong Duterte itong mga buwelta, no, ni Migs Nograles sa kanya. So panoorin po natin si Kong Pulong mga kababayan. Kabalo man siguro mo, gisulti niya sana ba? Wala na siya rin. Alangan, uga pa din yung kidnap akong amahan, di na ako rin ka, tibok tuig. Ginoo ni mga tawanan. O tana, iyang opisina, sarado na. Tama siya. Sarado Sabado, Domingo. Di pwede mo balik ka sa administrasyon po. Tanawan, opisina. Basta di magstorya ka, adik. Di pwede sultiyon nga wak sila proyekto. Di pwede sultiyon nga wak sila buhat. Di pwede sultiyon nga puro lang ayunan madawat. Di pwede sultiyon nga wak sila trabaho na hatag. Di pwede sultiyon nga mahal ng panaliton. Di pwede tanan. Karon adto ta ni Bibi Inday. Tibok gabi may nagstorya, way tunog joy kayo, no? Kay concern kay sabot sa among amahan. Karon ang nabilin dito si Anilet, pag human nagstorya dire, ako lang adtoon akong mga anak ni abot man. Dili ning anak, dako naman ni. Di na ni mugagos manluok na ni. Dili pa to pwede. Ako nga doon, manihapon ginagmay, pagkahuman, ako'y mupuli ka Hanilet dito, di ko kapadayo kampanya doon. Kaya, may anak man ang mga mahal nga ingnas pulong, gusto na ko salay maglabas sa brief.
Ang brief niya, nga mura nag-bacon ng garter. Di pa na pwede. Yun tani mabot sa kong papa. Makakaon na daw siya, kay pagkabot niya, di man siya mukhaon, kay wala siya ganahis pagkaon. Nana. Nya karon nagtuon og luto itong mga langyaw dito o bonggos. Ang problema kay way buwan. Lasaw. Unsa pa may masulti na ko, wa na may mabalikas, pasalamat na lang gid ko ninyong tanan. Salamat kayo sa inyong lakong suporta. Asa man ang Team Braga dre? Sigurado dre ang mga taga-Talomo na rin likod. Salamat kayo ay mo kabalaka ang inyong mga katong birthday ni Mayor Rudy abot ko sa hatanan. Ako kayong pasalamat unya ang iya lang mensahe kanatong tanan dili sayangon ang iyahang sakripisyo. Di na ako dugayon, dagan ba bang istorya? Ha? Napay mo. Di na ako dugayon para mahuman na kay basig panggutom na mo ako po. Dili pwede mo sulti nga mangita ka ko ba para labi. Tama na yung mga bagitang kapitan rin. Di ko magdugay, daghang kay salamat kaninyong tanan sa inyong suporta. Unya ing na siya, naara ko sa kalibutan, wala ako sa Mars. Panda niya isulti nga palapan sa ko, madunggan ako na kanya bubawas na ko pohon. Daghang salamat kaninyong tanan, magpayo ko. And syempre kung okay na ba po, mag-picture ta. So yun po mga kababayan, si Congressman Pulong Duterte na hindi po pinalampas yung birada no, ni Congresswoman Migs Nograles tungkol po doon sa sinabi niyang sarado na yung opisina at wala na daw sa Davao, hindi na nagpakita itong si Congresswoman Pulong doon sa kanyang mga constituent sa Davao City at sabi naman ni Congressman Pulong kung walang ginawa doon sa kanyang tatay ay lagi siya nakikita doon kahit buong taon or isang taon nandoon po siya mga kababayan at kanya-kanya naman po silang pagkampanya mga kababayan no kasi isang buwan na lang ay eleksyon na no so sila po ang maglalaban-laban doon po sa 1st district ng Davao City. Ayan, si Congressman Pulong Duterte, siya po yung incumbent congressman at ang makakalaban niya itong si Congressman or Congresswoman Migs Nograles na siya naman pong representative ng PBA party list mga kabayan. So from party list tatakbo siyang congressional district congressman naman ngayon mga kababayan sa 1st district ng Davao City. So ano pong opinion niyo mga kababayan dito po sa paghaharap ng dalawa? Ayan, so dalawang pamilya na magkatunggali noon pa man no. Itong Nograles at mga Duterte, mga Nograles at mga Duterte ay talagang dati pa yan na magkakalaban sa politika sa Davao City mga kababayan. At please comment down below. Ayan, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.